until the time he left in the evening. And Ambassador Lacanilao was there as well inside the Villamor Air Base. So as to the question number 8 of that information on the surrender and transfer of the detained person referring to the former president, hindi naman po masabi. Let's take away the certification mentioned by the DOJ because he has personal knowledge of the fact that the former president was never transferred or brought to a national competent judicial authority in the Philippines. So he knows it for a fact. He does not have to wait for a DOJ certification to answer the question asked of him by an ICC representative. Tama naman. The matter Ambassador Lacanilao, gusto niyong Yes. sagutin kasi nandun ka mula pa sa eroplano hanggang sa The Hague, 2 days after pa. Pwede niyong sagutin yung tinatanong ni Ambassador Delgra. Alam mo naman hindi mo kailangan ng certification, di ka naman kinakailangan mag-antay pa Nung tinurn over ko po, yung certification, may communication na po kami. Yung certification, yun nga lang ho, nagkakaroon ho ng delay na ma-receive ko. Certification ang pinag-uusapan mo. Opo, Yung opo. pinirmahan mo, Competent National Judicial Authority. Hindi nga dinala sa husgadong Pilipino Alam mo naman yun Kasama ka all along Oversee nga ang ginagawa mo. Di alam mo lahat. Madam Chair, may Yes, follow up with that Senator Bato. follow up on that question. Ito, very clear yung sagot mo dito do not know. Hindi mo alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yun hong certification ho ng DOJ ang ano ho dyan. Sige ka-insist nung certification ng DOJ. At tanong dito, competent judicial authority. Korte. Korte ang ibig sabihin nito. So alam mo ba na dinala sa korte o hindi? RTC Pasay or RTC Paranaque? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Kasi yung magkasama tinatanong... kayo, Hindi, di ba? nandun ka, di ba? Sabi mo, ikaw nag-converse ang ano ko nga po dyan yung certification niya. Ngayon yung kung Wala naman to regarding kinalaman sa certification. Dinala ba sa husgado o hindi? Hindi ko Yes po or alam. no? Hindi Hindi ko mo po alam? Kasama ka the whole time hanggang sa Hague. Nandun ka sa... Oy, magsabi ka ng Opo, totoo. opo. We're all under oath here. Yes, madam. So alam mo kung dinala Alam siya mo, o hindi? hindi mo alam. Hindi ko po alam. Kasi hindi Paano naman ho hindi ako... mo alam? Binantayan mo mula nung dumating mula sa Hong Kong, sa airport, dinala sa Villamor, dinala sa The Hague. Kasama ko all throughout. Opo, opo. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. You are lying. And nandun ka all the time Hindi mo alam na dinala siya sa korte? Hindi mo alam? Hindi ko po alam, Mr. Senator. May I clarify? I think we should ask Attorney Delgra, what do you think of the answer given that he was not aware of any information regarding the competent National Judicial Authority that he signed on to? Pwede bang mangyari yon, Attorney Delgra? I join the observation of Senator Bato that the Ambassador Lacanilao is lying. Kasi all he needs to know is whether the former president was brought out of Villamor and brought to a local court. We don't have to skirt and hide behind a DOJ certification to attest to the fact as to whether he was brought to a local court or not. He was there all throughout, as he has in fact admitted. So all he has to do is hindi po inilabas yung former president to be brought to a local court. I think that would have been sufficient for him to say. But he keeps on saying that he does not know. Kasi ang That's the tamang problem. sagot, no. Hindi po ba? Ang tamang sagot, no. At alam niyang no. Kailanman hindi dinala sa husgado. Tama po ba? I agree with that, Madam Chair, that the proper answer to this question would have been no. Thank you, Attorney Delgra. Ambassador Lacanilao? Yes, ma'am.
Still, ma'am, yung nasabi ko po. You still didn't know, in spite of overseeing the entire operation for both the Interpol and the entire government of the Philippine Republic, tama? Yes, Madam Chair. Hindi mo pa rin alam. Yes, Madam. Madam Chair, last chance mo, Ambassador Lacanilaw. We are giving you the chance to say the truth. Opo. Nagsasabi hindi mo po alam? ako ng totoo. Hindi, opo. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Opo. Ikaw Nasaan ka nag-oversee sa doon? airport? Saan ka doon sa airport? Nandun ka sa picture? Dun ho sa tube. Oh. Tapos Oh, so dun sa tube lounge. ka pa? Sa tube. Sumalubong Wala ka sa doon sa tube. aeroplano, sa tube. Hanggang dinala siya sa Villamor, kasama ka. Sa 250? Oh, Sa 250, umalis ho ako eh. saan ka pumunta? Dun ho sa likod. Kasi meron hong waiting area dun Sa likod eh. lang. Sa likod pero lang, hindi pero- na umalis. So Tapos- hindi na ho ako nag-intervene after nun eh. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Hindi po. Madam Chair, I think this resource person is lying. Yes, that seems clear. Secretary Remulla, you wanted to add to the false Ma'am, testimony again, here? the form that was made to, that he was made to answer is an extradition form. That's why the requirements that it's asking for are questions about extradition. But this is a surrender. It's a very Yes. different process that happened. Yes, we've heard that argument before. Thank you, Secretary. Aside from that form, kinonfirm na ngayon, ilang beses niya sinasabi na hindi daw talaga niya alam na dinala sa korte o hindi. And Madam Chair. I don't think they would have accepted him in the ICC if there was no certification from the DOJ at that time, because the certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be, Since but when under the did system, the DOJ become a judicial No, under the authority? system of the ICC. Justice Ascuna, I As think Justice I'll need Ascuna your said, help here. the Prosecutor General- inaakuna ng executive ang judicial power. Parang malabo na to. Ma'am, the prosecutor in the ICC setup is part of the court. And that's why they're considered competent judicial authority, if I can understand it Pero kung properly. maaalala natin, I think we can ask Justice Ascuna. ang saligang batas na sinumpaan natin, wala namang ganun. Ang Yes, ma'am. court, maliwanag yung It's the Supreme understanding of Court. the ICC I'm explaining, ma'am. Ay, nakakatuwa naman to. Saan tayo mauuwi ng ganito? Ngayon, ang DOJ na ang korte. Ganon. No, ma'am, no. It's just the understanding of the ICC. that Please the make up your mind. Sabi mo, you have judicial power. No, we And don't have you're the judicial power. competent Don't put national judicial here we don't authority. put words into action that were not really said. What we're saying is that is the understanding of the I think the same statement ICC. was made by your ASEC or USEC Clavano. Yes, that is the understanding that the ICC has of the function of a prosecutor, because under their system, a prosecutor is part of the court and thus competent judicial authority. That is the ICC's way And the same of treating prosecutor was in a fact prosecutor. Filipino. Well, Sabi, to their national. understanding, it's competent judicial Yung authority ICC under the ICC. prosecutor na Pakistani English naging Pinoy. Sure Well, ka? ma'am, they have a different way of looking at judicial authority in the ICC. That's why Looking, the isang form. tingin lang makikita mo, hindi naman Pilipino yung prosecutor nila, pambira naman. Madam Chair, I just would like to advise Ambassador Lacanilaw that, alam mo, kami dito, hindi kami nagsasite in contempt porque ayaw namin yung sagot mo. Hindi po namin ugali yan dito. Kaya huwag kang maglala, hindi kita cite in contempt. Hindi ako magmumosyon. Hindi ako magmumosyon na cite in contempt ka. Fair kami dito lumaban. Fair ang labanan dito. At hindi po kami mag-abuso sa aming power. Huwag kang maglala. Gusto ko lang. Kaya pinaulit-ulit ko. Kasi gusto ko lang talaga na magsabi ka ng totoo. Pero kung yun ang totoo as far as you are concerned, then okay lang sa akin yun. Sige lang. But hindi po kami abusado dito ha. Na ikakontempt ka kahit porque hindi ko gusto yung sagot mo. Thank you, Madam Chair.
Maraming salamat, nagtitiisan tayo. Si Asik Miko Clavano, sinabi nung March 13, ang naging role namin ay National Competent Judicial Authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Paano naman nangyari That yun? is certification that we made, which was acceptable to the ICC, because under their system, the prosecutor general is part of the court, or the main Part of the prosecutor ICC, but of the it's ICC hardly court. a Filipino court. It's hardly a national court, Secretary. It's an equivalent to them. For them, it's equivalent. That's why they accepted. If they accepted the turnover of the Equivalent is not president, the same po. it's not the same. But it was acceptable to them because that's how their system works.